Ako si Maps Mix Vlog. Hello po, good morning. Good morning, good morning po. Nandito po tayo ngayon. Ako po yung maggagawa ng soft bun. Tinapay po siya. So, dito po ay nakaprepare na po ako dito ng third cup ng flour, 1/4 cup ng white sugar, at saka pinch na salt. Dry po siya ingredient, kaya sineperate po natin. Yun po yung measurement natin ngayon. Tapos dito naman sa ating small bowl, mayroon tayo dito yes na ano siya, 1 tablespoon na yes at saka 2 tablespoon na white sugar. Tapos lalagyan po natin siya ng 1 and 1/4 cup warm of water. Tapos set aside po natin yan pareho. Yan, tapos mga 15 minutes set aside natin to siya, 5 to 15 minutes ganyan. Para lalabas yung activation ng ng yes natin. Kumbaga mag-grow na siya ba. Saka natin siya i-mix sa dry ingredients. Okay po? Balikan ko po kayo. Ito na po, pinag-mix na natin yung dry yes, yung asukal at saka yung warm water or warm milk, depende po sa prepare nyo kung ano po yung gusto nyo. Pero kung halimbawang hindi naman warm milk, okay lang din. Kung ano lang yung available sa kitchen nyo, yun na yun, pwede nyo yun. Kung walang milk, okay lang. Ito po siya, ang gagawin po nating soft bun ngayon is eggless po siya. Ibig sabihin, wala po tayong ilalagay na itlog. Eggless po siya. Yan. Ngayon, papahingahin lang po natin siya ng mga 5 to 15 minutes para mag-active yung ating yeast. Yan, tatakpan po natin siya. Yan po, dito naman po sa dry ingredients naman po natin, i-mix po natin siya para mag-combine yung asin, asukal, at harina. Mag-combine well siya. Kung wala po kayong first class na na harina, pwede naman din yung yung normal na harina lang na nasa palengke na bibili. Yung mga all purpose flour na nabibili sa palengke, pwede na po yun. Pag wala kayong first class. Okay na rin po yun. Hintayin po na lang natin yung mag-active yung ating yeast at saka yung yung asukal at saka yung warm water. Hintayin na lang po natin. Ayan na po, naging active na po yung ating yeast. Ayan na, lumobo na po siya. So ihalo na po natin siya ngayon sa ating dry ingredients. Ayan. Mix po natin siya.
Tanggalin po natin yung ating singsing para masahit pa yung ating lagay na po natin yung ating margarine. Gamitan na natin siya ng kamay kasi mahirap na siya dahil nabasa na po yung harina natin. Pasensya na po kayo kung umuuga-uga ha kasi andito po ako nakapwesto sa round table. Masadsa po natin siya para ma-mix yung ng margarine. Mabango kasi yung margarine eh. Ako mas prepare ko ang margarine kumpara sa butter. Kasi may lasa yung margarine. Kailangan po yung yung gamitin yung margarine is unsalted. Unsalted margarine po gamitin nyo. Ito lang po ang mahirap sa paggawa ng tinapay. Nakakapagod lang po siya masahe ng dimano. Pero kung mayroon naman po kayong mahirap kasi din pag pag mixer, hand mixer. Kasi yung kumakapit doon sa niya, sa mismong niya, yung ring na ginagamit nyo sa hand mixer. Kumakapit doon. So, may tendency na mga mo yung nyo rin, hand mixer nyo. Kaya, mas better, hand na lang po kayo. Ako sa Singapore, gumagawa din ako, pero kamay na lang ang ginagawa ko. Kasi meron din naman kaming yung IKEA na mixer, ng pang, talaga ng mga dough. Kaso lang, napakabigat. Napakabigat na machine yun. Binili yun ni amo babae. Pati yung mga ng mga pag mag-bake na hindi man lang ako inas kung gusto ko ba mag-bake o May time na magbe-bake ka. Tapos ngayon, sasabihin na naman sa kanya, pag hindi niya bet yung tinapay, sabihin niya, wag ako magawa. Kasi hindi daw kumakain. Siya lang naman hindi kumakain, pero yung mga bata kumakain. Sumasabay yung ating silikon. Wait lang, balik ko siya dito. So, ayan na po, na doon natin maigi. Lalagyan na po natin siya ng kapiranggot na margarine or oil sa taas. Para hindi siya masyadong dumikit mamaya sa Tapos, i-rest po natin siya ng 1 hour. Yan. Takpan po natin siya, tapos natin, 1 hour. Meanwhile,
Kaya po, ano na po siya, nagdoble na po yung size ng ating ano. Tanggalin na natin yung hangin. Yan, i-press lang po natin yan siya. Tapos, saka natin siya i-divide. Wala po akong oven, pero i-try ko siya dito sa air fryer. Lagyan ko lang siya ng foil at nilagyan ko lang siya ng margarine. Yan. I-preheat po natin ito muna. Preheat na natin siya. Kasi hatiin pa to natin, tapos i-divide po natin to siya sa maliliit na sizes. Not sure po kung ilan po ang magawa natin ngayon. Hindi natin kasi kalakihin yung slices kasi maliit lang po yung ating air fryer. Tsaka this is the first time po na na gagawa ako ng bread na sa air fryer. Actually, dapat talaga sa to eh. Ganyan din po natin yan. Sensya na po kayo sa background ko ha. Kasi magawa pa si Maps ng alam nyo na. Tapos i-rest po natin to siya ng 15 minutes ulit. Para maglaki pa yung size niya. Pwede nyo po rin to gawin, lagyan nyo ng cheese sa loob para siya, labas niya, cheese bread. Cheese bun. Pwede nyo rin po to siya i-shape na croissant. Yan. Pwede nyo siya lagyan ng chocolate sa loob. Or cheese.
Init na po yung ating ano. Rest lang po natin siya ng 15 minutes. Ano siya? Ayan, ilagay na po natin siya sa ano, sa air fryer. So mag-ano po tayo ng time po tayo ng 15 minutes. Wait po natin yan siya maluto. Ngayon mag-prepare po tayo ng isang egg. Tsaka lagyan natin ng konting ano, milk para sa ating pang-brush sa topping. Pang-brush, I mean sa taas ng bread para magkaroon siya ng kulay mamaya. Ano po yung egg. Lagyan po natin yan siya ng milk. Lagyan na po natin siya ng milk. Ayan na po siya. Barnisan po natin siya ng ano, egg na may milk.
5 minutes po, and then maluto na po siya. Ito na po yung ating homemade na bread. Yan na po. Yan. Done na. Kape-kape na tayo later.